Basa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananatoy at nananambitan dahil sa kanila. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo, gawa ng koronang tinik. Subalit ikaw ay bumangon para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin na huwag kami manatili sa pagkasub-asub. Kung kami ay nadadapa sa putik ng pagkakasala, kinakailangan bumangon din kami. Sa tulong mo, Panginoon, babangon kami muli mula sa isang buhay na walang direksyon tungo sa isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami sa pagkakaalipin sa mga bisyong sugal, alak, o drugs, tungo sa isang buhay na nakalaang maging kasangkapan mo sa iyong misyong pagliligtas dito sa lupa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, Jesus ay tinulungan ni Simon Sireneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Paglabas sila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, ang salita ng Diyos. Pagninilay, isa sa mga magagandang kaugalian nating mga Pilipino ay ang tinatawag na bayanihan. Likas sa atin ang magtulungan. Dumaramay tayo sa mga taong nangangailangan o sa mga namamatayan. Ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Dahil din sa pag-ibig, si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Balikan natin sa ating isipan ang ating nawawaglit na kaugaliang bayanihan at damayan. At sa ating pagtulong, itanong natin sa ating sarili kung ito ay dahil sa pag-ibig o dahil sa pagiging kapalit nito. Gumaya tayo sa ating Panginoon na hindi nag-iisip ng sariling kabutihan. Ang lahat sa buhay niya, ang buong buhay niya ay para sa iba. Panalangin. Panginoon, Kalbaryo, layo pa. Kailangan marating mo ito sa gitna ng iyong mga paghihirap at pasakit. Ngunit walang pag-usang tumulong sa iyo na kailangan pang palitin ng isang tagamasid. Tulungan mo kami, Panginoon, na matulungan namin ng tumayo para sa iyo. Isip mo ang aming sarili ng takot na masangkot, ang kaduwagan sa pagdamay, ang paningin magbigay kung hindi gagantihan. Gawaran mo kami ng pagkatakot hindi sa tao kundi sa Diyos, upang kami natutok sa matinding ugaling pag-uusap o mabuting usapan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang paborito nating salita ay ako at akin. Itinataas natin ang ating sarili at ang ating sarili ang ginagawa nating pamarisan ng ibang tao. Mali ito. Ang dapat nating itanong ay ano ang magagawa ko para sa aking kapwa. Parisan natin si Jesus. Tayo ay baliwala kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Panalangin. Naliwagan ang mabalot sa mga pangyayari ay hindi nababatid ng mga babaeng taga-Jerusalem na ang dapat nilang tangisan ay kanilang mga sarili. Kami lang, Panginoon, ay dapat tumangis sapagkat kami ay makasalanan. Kaya mahabag ka sa amin, Panginoon. Wala nang mintahan ng mga buhay dito sa mundo kung mawawalan kami ng grasya at kaloob mo. Habang sumasama kami sa iyo sa kanyang krus, ay ipaubay sa amin ang pagkakataon ito na lumuha kami ng may sisisisi. Tulungan mo kami ng sisi kaya sa mga ginawa namin pagkaikot sa iyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. para sa una Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulog ang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak
na hinaluan ng apdo. Ngunit ang matikman nila ay hindi nila ininom. Nang may pako na siya sa krus, kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Nais ng tao na siya ay ginagalang ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya ay makita na maganda o mukhang kagalang-galang. At tumitingin siya sa panlabas na anyo ng iba. Kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tingnan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan. Ang buong katawan niya ay duguan. Hindi maganda ang kanyang kaanyuan, subalit nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliing huwaran? Panalangin. Panginoon, Ikaw ay minubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang minubaran ng dami, kundi pati ang tangan. Iniisip ko dahil sa pag-ibig sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, ang paling namin at galing pagpapanuri at pagnanasang pagsamantala sa kahinaan ng iba. Binisan mo kami ng aral mo upang makapag-alala rin kami ng buhay alang-alang sa kapwa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa na may magpakailanman masasawalang hanggan. Ikasampung istasyon, ang pinagpalang maganap. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Kristo. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan na ang 10 kabutihan kanyang ginawa? Kung minsan kasi ang ating pananaw sa tao ay nakakahon na palagi nating inuungkat ang kanyang nakaraan. Bakit natin kinaliligtaang panggitin ang mga magaganda at makukulay na pagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon. Kinakalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinatatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ang ating dakilang huwaran. Panalangin. Panginoon, isang pasaklamang ng kanyang dugo ay sasapat na upang kami ay maligtas. Subalit nagkaroon ang mga pinunat sa iyo ng mga pagkakawala sa iyo. Sa himling paghamak na ikaw at ipako sa gitna ng dalawang mag-inakaw, dinadagdag pa ito ang pangungutya, pagtula at pagnasyo. Hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka. Pagkus ay dinagdasan ang iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawalan ng pag-asa na susunod ng iyong pagmamahal. Tulad ng mag-aakaw ng iyong pinapala, dahil nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagsisisi kami sa pagbibigay ng dalawang sa iyo. Tulungan mo kami magbalik loob at mag-aanap sa aming lugar ng paraiso. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang mahal na ina at ang mahal na alagad na sa banal ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan.
Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus at ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Gina, naririto ang anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula nooy siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang salita ng Diyos. Pagninilay. Ang bigyan ka ng isang ina, isang dakilang pamana. May higit pa ba rito? Siyempre, ang ibibigay natin sa ating minamahal ay ang pinakamaganda o ang pinakamahalaga sa atin. Ano ang habilin natin sa isang taong aalis? Mag-ingat ka. Ang salitang ito ay may pabawang pagmamahal. Nang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa kanyang mahal na alagad, ipinagkaloob din niya sa atin upang ating maging ina rin. Panalangin. Panginoong Jesus, hindi ba't naragdagan ang iyong pagdurusa na makita mo ang iyong mahal na ina nagdadalamhati dahil sa nangyari sa iyo. Ang mahal mong ina ay karami mo sa iyong pagdurusa. Sinawagang ina ang katagal kung nakikita niya ang anak na pinahirapan ng iba. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina, ay natasan mo ang iyong agad na matalik mo rin kaibigan na huwag siyang pababayaan. Mapala din ang iyong alagad sa pagkakaluwag ng isang ina. Salamat sa iyong Panginoon at ibinigay mo sa amin ang iyong ina upang maging ina rin namin. Tinatanggap din namin si Maria ng buong puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Mateo.